Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Umaabot na sa mahigit 300,000 pamilya o 1.4 milyong individual ang naapektuhan ng severe tropical storm Christine. Sa paghagupit po nito sa Bicol Region kung saan 120,000 ang nasa halos 900 evacuation centers. Sa report ni RH18 Ruel Saldico, hindi bababa sa 10 ang napaulat na nasawi habang may napaulat din sa Pasalanas, sa Masbate at Bagamok sa Catanduanes. May mga naitala rin na sugatan sa Camarines Sur at Camarines Norte. Nagdeklara na rin po ng state of calamity ang Camarines Norte, Albay, ang bayan ng Tagkawayan, Quezon, habang ipinauubaya naman sa mga LGU sa Sorsogon ang pagdedeklara nito. Ibig sabihin, bawal munang gumalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa huling monitoring sa Bagyong Christine, lumakas pa po ito. Naging severe tropical storm, kumikilos sa Northern Luzon, habang nadagdagan pa ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3 at number 2. Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos. Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na, dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka, dos por dos. Ang katotohanan, dala nila, dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk Maganda morning. down and go across the Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! and the humming winds Sana po ay ayos na ayos kayo dyan. across the square. Kunin nga uli natin ang pag-asa, UL. Kunin natin ang pag-asa para lang matrack natin ng husto ang bagyo. Told him some Alam natin nandito siya sa bandang northeastern Luzon eh. Yan ay nag-landfall sa Divilacan. Oo. Tama ba? Divilacan, Isabela, kaninang hating gabi. his arms 12:30 a.m. Kaya pala nagising ako ng bandang alas 12 kumbatsero. Ang lakas nga ng ulan dito sa atin, sa Metro Manila. Lakas ano? took you in. Katunayan, may mga lugar dito nga sa Metro Manila na binaha, kumbatsero. Ang MMDA may mga iniuulat na mga lugar dito sa Maynila, flooded areas. Quezon City, na matataas din ng baha, kumbatsero. Mabuti na lang itong Espanya, itong lugar na yan ay hindi naman sa ngayon wala na. Nako natin yun no? Yung Espanya, kumbatsero kahit pa paano nag-i-improve no? Nag-i-improve na. Oo. Siguro naayos na rin yung mga
drainage diyan sa paligid niyan. At ngayon medyo liwanag na ang kalangitan. Oo. Mukhang improving weather na tayo dito sa Metro Manila. Sana nga ay makaalpas na ang ating mga kababayan, especially yan po mga nababanggit na mga probinsya dyan sa Kabikulan. Nako, Feel like it. bagamat sabi nga po, ang Bicol talaga namang sanay na yan sa bagyo. Naalala nyo dati kapag sinasabi ni na Ernie Baron, nila Amado Pineda, kung nasaan ang bagyo, laging ang point of reference, Bicol. Ayan, oh. Halimbawa, 100 kilometro ang layo mula sa Virac, Catanduanes. Catanduanes. Lagi Laging po yan. Kaya nababanggit nga, yan. kung naalala nyo, nung naging gobernador po ng lalawigan ng Albay, si Joey Salceda, wala siyang ibang ginawa kundi pagbutihin ang disaster preparedness. Oh, yun talaga eh. Oo. Kaya pag may mga bagyo, baliwala eh. Pero ito, ang kahirapan nito, kumbatsyer, may tubig, ang tindi Kaya ng nga. tubig. Kaya nga 'di ba sabi ni kahapon, sabi ni Congressman El Rey Villaferte, mas grabe itong ibinuhos na ulan sa kanilang lugar kumpara sa mga nakaraang bagyong dumaan na diyan sa Bicol region. Kausapin niya natin kaagad ang ating ating sa DOST Pag-asa, si Veronica Torres, para malaman natin kung gaano karami ba talaga ang tubig na ibinuhos nitong si Christine. Veronica, magandang morning! Magandang morning din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DVRH. Ate Veronica, doon ba sa Bicol, totoo ba yung mga lumalabas na balita na ang tubig na ibinuhos ni Christine dyan sa loob lang ng ilang araw pang isang buwan na raw ang dami? Actually po, napakarami nga po talaga nang naibuhos nitong si Christine sa may sa around Bicol region area, lalo na sa mga silangang bahagi ng Southern Luzon. So, yung dami po ng tubig may kataasan nga. So, ang ginagawa natin ngayon, kino-compare natin, tinitingnan natin kung halos kasing rami din ba ito nung mga ng pang isang rainfall, average na isang buwan na rainfall po. So halimbawa sa mga matitinding mga bagyo kagaya ni Undoy, ni Yolanda, yung mga ganon pagdating sa dami ng tubig, ano ba ang meron na ba kayong comparative study? Opo, ito po ay ginagawa na po natin. Yung ganun po, although kahapon pa nga lang po, napakarami na din talaga ng kung yung i-compare natin yung rainfall na kahapon or nung 22 to 23. So inabot nga din tayo ng mataas na numero, umabot tayo ng nasa may mga 300 plus sa 300 ibang millimeters. bahagi. Opo, at sa meron din pong mga 400 plus. Pero ito po ay tinitingnan po natin, bine-verify to make sure na inaayos tama pa. po yung ilalabas po natin. Oo, pero yung naranasan na yan sa Bicol, sa ngayon, 'di ba, nasa Isabela na naglandfall sa Isabela kanina madaling araw. Ganon din ba o wala na, naubos na ang ulan yan sa Bicol, Veronica? Opo, so kung titingnan nga po natin yung rainfall simula kahapon na alas 8 sa may Bicol region ay bahagya na nga pong bumababa yung mga rainfall na nararanasan po nila. Pero kailangan pa rin nga po nilang mag-ingat dahil ngayon kahit hindi na ganon kasing lakas yung mga pag-ulan, ay posible pa nga rin or may baha pa rin na mga areas. Oo, ganun pala, nauubusan din pala ng bit-bit na tubig ang mga bagyo. Nababawasan unti-unti, So, nasa na ngayon si Christine? Kaninang alas 4 ng umaga, ito ay nasa vicinity ng Tumawini, Isabela po. Tumawini, okay. And yung kanyang lakas ng hangin ay nasa may 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso, naabot sa 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Malakas pa rin, Yung hangin pala malakas din, yung bugso na 160 kph, matindi rin yan. Opo, malakas pa nga rin po. Dahil nasa may severe tropical storm pa din namang kategory, ito pong si Christine. Nasa kalupaan siya ngayon, Tumawini, kalupaan ng Tumawini. Opo, Yung sa may mata niya. Isabela po. Sa nakikita niyong galaw niya, ano pa yung mga dadaanan niyang lugar? Posible itong dumaan din ng
posibleng nasa may vicinity ng Benguet sa mamayang around 2 p.m. at posible Benguet. ding lumabas lalabas ito ng Ilocos Region within the day din po. Okay. At by Friday, lalabas na siya ng ating PAR. Oo, Ilocos Region ang exit niya ng Kalupaan. Tama po kayo dyan. Mm-mm. So ang ulan, ano mangyayari? Ngayong araw na to, malalakas na ulan pa rin ba? At saan yung mga malalakas na ulan, Veronica? Opo, so tama po kayo. May mga malalakas pa nga rin tayo mga ulan na inaasahan. Naglabas din nga tayo ng heavy or weather advisory for today. Sa ngayon, mas higit pa sa 200 millimeters of rain yung inaasahan natin sa may Pangasinan, Zambales, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at Abra. Heavy to intense, 100 to 200 millimeters na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Moderate to heavy naman sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region, Negros Occidental at Western Visayas. Tayo pala sa Metro Manila. Moderate to heavy. Moderate to kanina nagfo-forecast na kami, Veronica, base sa nakikita namin sa kalangitan. Parang lumiliwanag na kasi. So hindi pa pala ito, hindi pa tayo tapos. Apo, nakikita nga po natin na posible pa nga rin yung mga bugso po ng mga malalakas na ulan. Dulot nga po netong si Christine. Si Christine. Okay. Ito, huling tanong na lang. Kumusta yung mga dam natin? May mga balita ba tayo sa mga dams natin? Opo, actually po yung mga kasamahan po natin sa HND, sila po yung mas knowledgeable sa area po na yan. Sila po kasi yung more on nagmo-monitor sa dam, more on sa weather po Sa tayo. weather, opo. Okay, maraming salamat, Veronica, at salamat sa lahat ng mga taga-Pag-asa at sa iba pang mga agencies na nakatutok para sa bibigay ng tamang impormasyon sa ating kababayan. Thank you. Good morning. Good Salamat morning. po. Good morning po. Magandang umaga po si Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Jerry Ba at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Ewan ko kung sa tindi ng bagyo at mga sa dami ng humihingi ng tulong, kailangan ng rescue na nagpatawag, may mga pulong ang nagpreside ang presidente kahapon, mga disaster officials, iba't ibang mga government officials, kaharap niya yan. Baka hindi nyo na napansin na meron pong nangyari sa Senado kahapon. Ang umattend sa hearing ng Senado, teka, siya lang ba mag-isa? Si Pastor? Hindi, si Senator Risa Ontiveros lang ba ang Hindi, nandun? nung una andun si Senator Tolentino, si Majority Leader. Tapos napakinggan ko. umiskierda na. Oo, dahil may lakad. Meron pa yata isang Meron pa isang dumating. hearing. Dumating. Oo. Mm. Ayun. Kumbaga, mahirap talaga mag-hearing mag-isa kang batsero eh. Oo. Parang nagpo-programa ka lang sa radyo yan eh. Minsan mauubusan ka eh. Mauubusan ka rin ng Kahit na may sasabihin. mga chiwari-wari-wap ka sa likod, medyo mahihirapan At ka eh. mapapagod ka eh. Mag-isa Oo. ka lang kasi. Oo. Totoo yun. Kapag ka, halimbawa, yung kausap mo, biglang hindi mo expected yung sagot. Oo. Medyo minsan may mental block ka na eh. Totoo Pero kung yun. meron kang taga-banter, Ayun. Habang nag-iisip ka pa, may recover nagbabanter ka. isa, Oo. nakaka-recover ka. Nakaka-recover Totoo ka. yan. Kahapon, parang nandun na sa puntong tatapusin na ni Senator Riza Oo. yung hearing. Tapos parang pababatiin na lang niya ang mga taga-CIDG, Oo. si General Nicolas Torre. Torre. Yung pala may presentation. May presentation. Kaya Nako, nga intindi. pinaandaran tayo ni General Nicolas Torre ng kanyang kanyang New York at Washington accent. Tapos bumanat din si Colonel Marantan. Oo. Meron din palang baon. Oo. Matitindi. Kaya mabuti na lang, sabi siguro parang nahihirapan siya, kami na nga mag-present. At hindi lang 'yon, hindi lang sila may presentation, may dala pa silang survivor victim. Si Marie. Si Marie. Si Marie. Kampo, ang totoo nun ay kung paniniwalaan natin ang mga testimonya ng ilang mga nakakumbida doon,
mahihintakutan ka talaga, kumbatsero. Oo. Lumilitaw kung paniniwalaan natin na mismong si Kibuloy Oo. ang nag-o-order na patain yung mga tumitiwalag, Yung mga kumakalas sa KOJC. At ang sabi nga ni General Nick Torre kahapon doon, parang magkaka-interconnect o intertwine ito, Oo. itong investigasyon kay Pastor Kibuloy sa investigasyon sa EJK, sa EJK. sa extrajudicial killings. Kasi meron silang tinitingnan na anggulo na yung angels of death. Yung angels of death, parang may connection dun sa mga mamamatay tao dun sa Davao. Kaya nga. Oo. Pero ang sabi ni Pastor Kibuloy, yan daw gawa-gawa lang. Oo, gawa-gawa lang. Pati po yung meron pong presentation si Colonel Hansel Marantan na hindi pala 100 lamang, kundi nasa 200 na ang mga babae na dumaan daw po sa kamay nitong si Pastor Kibuloy. At ang idol niya, ay si Salomon. si Salomon. Kilala niyo po ba si Salomon? Si Salomon? Oo. Oo. Ang alam ko dati doon Solomon yun Salomon pala yun. Si Salomon na kumbatsero. Si Haring Salomon may alagang pagong. Iba yun. Iba ba yun? Iba yun, mga kumbatsero. Si Solomon, sabi nga ni Colonel Hansel Marantan, ay may 700 asawa at may 300 concubines. Oo. Yun daw po ang parang Tinatarget. At gusto niyang lagpasan. Gusto niyang lampasan itong ni Pastor Apollo Kibuloy. Matindi. At merong ding, ito, sa bagay, nabanggit na rin sa atin ito, si Colonel Hansel din yata yung nagbanggit nito. May nagtanong, gaano ba talaga karami ang membership ng KOJC? Ang sabi ni Pastor Kibuloy, mahigit 8 milyon. 8 million, no? Sabi ni Colonel Hansel Marantan, wala pang 8,000. Inisa-isa nga niya mga bansa na mayroong members, may mga members Talaga. At may mga official sila sa abroad na kasama rin na rin nagsalita. Nandun na. Oo, tama. At nag-testimonya at nagbigay ng kung ano daw yung modus operandi. Oo, ano? Modus operandi. Operandi pala yun. Ng KOJC. Operandi kami na operandi. Operandi pala yun. Di ba? Sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago. Sa bagay, lalo na doon sa punto ng yung sham marriages. Oo. Yung isang nagsalita. Kinuwento ni Dindo siya mismo nagsabi na siya rin, ganun din ang ipinagawa sa kanya. Oo, yan ang so yun po yung kumbaga yan ang nangyari kahapon, may patalastas diyan na Kibuloy story, pero doon po sa mga nasalanta ng bagyo, tuloy-tuloy din po ang pagkilos hindi lang po ng gobyerno, pati tayo mga pribadong mamamayan ay may mga pagkilos para makapag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Well, una, ang gobyerno. Kahit saan ka magpunta ngayon, sa national government, executive, may pagkilos para makapag-abot ng tulong. Ngayon, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong ng pamahalaan. Ang Kongreso, meron din silang efforts, kumbatsero. Ayan, Ilan yan? 400 million plus yung na-release kahapon para sa tulong sa ating mga kababayan. At ang DZRH po mismo, ito pong Operation Tulong ay meron po tayong fund drive for the victims of Typhoon Christine. Ayan, Nakita niyo po sa inyong mga TV screen ang mga bank accounts na kung saan po ay maaari po tayong magpadala ng tulong sa lapi na po para para hindi na kayo mahirapan sa pagpadala ng mga items mismo. Sa lapi na padala natin para po ang katulad dito ang DZRH na ang maghahatid talaga ng tulong doon sa atin sa pamamagitan po ng inyong mga ayuda. Ito po yung Metrobank account ng MBC Operation Tulong Incorporated 6407-6400-86412. Ayan, yan ay sa Metrobank. Meron din ho sa BDO ay 0005-0803-5635. Yan po ay sa BDO
account ng MBC. Diyan po, ito po ang dito po kayo pwedeng magpadala para ho sa inyong mga tulong na gustong ibahagi sa ating mga kababayan sa mga naapektuhan ng bagyong Christine dito po sa Operation Tulong ng MBC. Ayun. At saka meron pang iba. Kung ang mga iba pang mga kababayan natin na nagpo-put up ng ibang mga TV networks, kumpatsero, may mga ganito rin. Kung saan nyo pa po gusto, ay maaari po tayo mag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jerome Tang, Lakyam Yapsihun, 6:24 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Bagyong Christine, tinatahak na ang Northern Luzon, naglandfall na sa Divilacan, Isabela. Price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa bagyong Christine, ipinatupad na ng DTI. Mga tumalikod at makasalanan umanong miyembro ng KOJC, pinag-utos umanong patayin ni Kibuloy. Crime rate sa bansa bumaba mula Enero ng 2024 ayon sa PNP. Radio broadcaster sa Zamboanga City, patay sa pamamaril. Suspect na kaanak ng biktima, arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Naglandfall na po ang severe tropical storm Christine sa Divilacan, Isabela. Kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, nang tumama sa kalupaan ang bagyo ay taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 130 kph. May kilos ngayon ng bagyong Christine sa bilis na 20 kilometro bawat oras patungo sa direksyong Hilagang Kanluran. Sa loob ng 12 oras ay inaasahang babaybayin ng bagyo ang kalupaan ng Northern Luzon saka lalabas sa karagatan sa kanluran ng Ilocos Region. Inaasahan na hihina na rin ang bagyo matapos nitong mag-landfall. Ipinatutupad ngayon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim sa state of calamity dahil sa bagyong si Christine. Kabilang sa mga nasabing lugar ang mga lalawigan ng Camarines Norte, lalawigan ng Albay, bayan ng Tagkawayan, Quezon, habang ipinahubaya naman sa mga LGU sa Sorsogon ang pagdeklara nito. Ayon sa Department of Trade and Industry, sino mang business establishment na mapapatunayang lalabag sa price freeze ay papatawan ng karampatang parusa tulad na lamang ng 1 hanggang 10 taong pagkakakulong at multang 5,000 hanggang 1 milyong piso. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos na magiging maayos at ligtas ang gagawing power restoration sa mga lugar na nawalan o mawawala ng kuryente bunsod ng pananalasa ng bagyong Christine. Sa situation briefing sa NDRRMC, binigyan diin ng Presidente na bagamat kailangan ang agarang pagpapanumbalik ng kuryente, dapat ding siguraduhin na hindi ito basta-basta maibabalik lamang kundi ligtas itong magawa. Giit ng Pangulo, dapat isaalang-alang ang pangmatagalang epekto sa mga power restoration. How we get around that? Because talagang there is a very, very strong demand
balik na yung kuryente kaagad, as quickly as possible, bilis. So kung ano-ano na lang ginagawa. That's really that. Kaya yung mga nakikita niyo yung wala na bulbul, yun eh. Dahil nagmamadali. Basta kahit paano, sige, basta ilagay mo dyan. Sige. Mag-short yan, di na bale, basta ilagay mo. Sige, okay na yan. Tapos, dapat mabalikan. Pero hindi na binabalikan. So, we have to be conscious of that so that we make our systems more robust. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Suspendito pa rin ngayon ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga opisina ng gobyerno sa buong Luzon dahil sa epekto ng bagyong Christine. Sa anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, alinsunod dito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Patuloy naman sa paghahatid ng serbisyo ang mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang order pala ng Pangulo Kumbatsero ay immobilize ang resources ng pamahalaan, including the deployment of rubber boats to provinces hit hard by Christine, kagaya ng Camarines Sur at Albay. Kumbaga kahit saan pa galing yung rubber boats, kahit sa ibang mga probinsya pa, ay dalhin dyan. Dalhin Dahil doon na nangangailangan. At meron ding balita itong si Jojo Montemayor ng Malaya. Iniutos daw po ng Pangulong Bongbong Marcos na ipagamit ang mga EDCA sites. Ang mga EDCA sites para sa relief and rescue operations. Yan, tama. Lalo na yung nandyan sa Northern Luzon. Lalo daw po sa mga airlift of assistance. So doon manggagaling. Nang mapakinabangan. Hindi yung puro ko lang yan. Puro ang hinihintay magamit ito sa gera sa Taiwan. Mapahamak pa tayo dyan. Ito gamitin natin. Nakikisali-sali doon. Tama ito. Tama yun, Mr. President. Ngayon pa lang ay magamit na ang mga EDCA sites para sa relief operations. At dyan pala sa Albay, hindi lang baha ang naging problema, kundi pati lahar. May picture nga ang mga pahayagan ngayon dito sa Philippine Daily Inquirer. Isang kotse ang inanod na ba ng lahar yan? Nakabaon na. Report. Bakit ba nagsasalitang mag-isa yun? Isang kotse ang nakabaon na sa lahar, kumbatsero. Ito ay dyan sa Ginubatan, Albay. Sa Albay. Biruin mo yun. Nadali, no? Ayan, nakabaon. So, yan pala isang problema natin ngayon, kumbatsero. Ang pag-agos ng lahar mula kay Mayon. Wala, ayaw talaga, pare. Ayaw talaga nitong isa na to. Dito na lang ako sa kabila. Tatakbo. Flash Report. Flash Report! Yun. Meron daw pong dalawang barko na sumadsad sa Batangas dahil sa pagbayo ng bagyong Christine. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Dalawang barko ang sumadsad sa Batangas Port dahil sa malakas na pagbayo ng alon-angin, epekto ng bagyong Christine. Sa panayam ng Leader H, Cayo Celito Sino Cruz, manager ng Batangas Port, tinukoy niya yung mga barkong ito na MTKR Cassandra at isang cargo vessel. Nakaangkorahian niyang cargo vessel na iniwan-wano ng kapitan nito at napadpad sa pier. Sinabi ni Sino Cruz na nagtalo na yung mga crew ng nasabing cargo vessel at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Habang yung oil tanker naman ay matagal na anyang nakaangkla sa pantalan dahil ito ang nahuli ng Bureau of Customs sa pagpupuslit umano ng langis. Hindi matukoy ni Sino Cruz kung kargado pa rin ito ng langis pero pinangangambahan na meron na raw na oil spill sa pinagsadsada ng tanker na patuloy na humahampas sa piera. Pagpasok daw kasi ng Batangas Port, umaalingasaw na ang amoy ng langis. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! ACS Balita. Thank you, Giselle. Sa ibang balita, pinapapatay umano ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga miyembro ng KOJC na tumitiwalag sa religious group at mga tinatawag nilang makasalanan. Ito ang ibinunyag ni Edward Ablaza Masayon, isang self-confessed Angel of Death member
sa pagdinig ng Senado sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy. Ayon kay Masayo, nabuo ang Angels of Death para patayin ang mga laban sa pastor. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na ano po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam. Tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle. Kwento pa ni Masayon, pinapapatay noon ni Kibuloy sa kanyang kasamahan na si Simon Tagnipis, ang isang nagangalang Domeng Haruk ng dato ng sitio Kahusayan sa Davao City dahil hindi nito ibinenta ang kanyang lupa kay pastor. Samantala, iprenisenta naman ng PNP CIDG sa pagdinig ng Senado ang diagram ng sinasabing Angels of Death o manoy private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Nabuo ang naturang diagram sa mga salaysay at affidavit ng mga witnesses sa presentation ni Police Lieutenant Colonel Jean Licod, officer in charge ng CIDG Region 11. Makikita na nasa itaas na bahagi si Kibuloy at na nauugnay kina Ingrid at Crescente Canada, KOJC Executive Pastor Marlon Acobo at tinatawag na Mr. B. Oh, Mr. B. Ito ang apat na individual na pinagkakatiwalaan at inuutusan ni Kibuloy. Makikita rin sa diagram ang tatlong saksi na pinangalanan na nilagyan lang ng mga letrang A, B at C. Ayon kay Licod, pinili umano ni Kibuloy ang mga miyembro ng KOJC na may background sa military at security training para sa Angels of Death. Binuo rin umano ng 12 miyembro ang grupo na pinamahalaan ni Ingrid at Crescente. Maray namang itinanggi ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga alegasyong pangmumolestya, torture at pang-aalipin sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado, binigyan din ni Kibuloy na pawang mga kasinungalingan ang mga ibinabatong akusasyon sa kanya. Hinamon pa ni Pastor ang mga biktima na kasuhan siya sa korte at kanya naman daw itong haharapin. Dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang inang kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Itinanggi po niya yan at sa parehong pagdinig, idininay din po ni Pastor Kibuloy ang Angels of Death at sinabing ito ay imbento lamang. Samantala, wala pang ipinadadalang extradition request ang Amerika sa Pilipinas para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagdinig ng Senado. Pero ayon kay Manalo, oras na matanggap nila ang extradition request, handa naman silang pag-aralan ito. Kukumpirmahin nila kung naaayon naman ang request sa mga napagkasundo ang alituntunin sa extradition treaty ng Pilipinas at ng US. Oras anyang pumbasa ito sa pag-aaral, ipapasa nila ang request sa Department of Justice para sa kaukulang hakbang. Alas 6:40 na ng umaga, susunod! Dito boy! Yung daw pong crime rate sa bansa ay bumaba, sabi ng PNP. At nakibalita tayo sa OCD kung ano na ang update sa pinsala ng Bagyong Christine. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Yun, ganun sana. Nawala na naman. Partner, nawala na naman. Nadali na naman tayo. Di ba? Ayos lang. Dahil matindi po ang baha. Parang nasa water world ang marami po nating mga kababayan, especially dyan po sa Kabikulan. Makibalita po tayo sa Office of Civil Defense. Nasa linya natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, Administrator. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Si Yusek, pinasisiklaban tayo ng husay niya sa pagpapiano. Yusek, sige nga, parinig nga ulit. Isa pa nga. Matindi. Yusek, kala nyo, pasiklaban ko muna kayo bago ako umere. Isa pa nga, Yusek. Isa pa nga, Yusek. Wala na pinutol ni Yuel. Ganda-ganda ng music Kainam na meron tayo. Mahusay palang magpiano itong yan naman ang maipupuri mo dito kay Undersecretary Nepomuceno. Kahit busy sa trabaho, nakakapagpiano isang kamay lang niya ginawa yun. Isang kamay lang ba yan? Isang kamay, habang nagmamaneho. Sandali lang, balikan natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno ng OCD. Sandali po lamang. Bumaba daw po sa 8% mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ang crime rate sa bansa. Sa datos ng PNP, mas mababa ito kumpara sa parehong panahon noong 2023. Katumbas po ito ng napakarami namang kaso nito. Mas mababa daw po ng humigit kumulang 14,000 ang kasong naitala. Ako na nag-subtract kumpara sa mas mababa ng nakaraan. 14,000 ng mga kasong na tinatawag na focused crime cases ngayon kumpara last year. Ayun. Kabilang po dito ang insidente ng pagpatay, robbery, theft, rape, physical injury, homicide at pagnanakaw ng sasakyan. So nabawasan ng halos 14,000 na kaso. 14,000 cases. Ayos na yun. Diyan naman sa Zamboanga, buenos dias con todos mga Chabacano, gising na ba kayo? Mayroong hindi kagandahang balita diyan dahil patay ng pagbabarili ng isang local broadcast journalist diyan po sa Zamboanga City. Kinilala ang biktima na si Maria Vilma Rodriguez, 56 anyos, na 3 beses na binaril sa pamamagitan ng isang kalibre 38 revolver sa harap ng kanyang pamilya. Habang nakaupo sa tindahan sa Barangay Tumaga. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, naaresto na rin ang suspect, nakaanak din ng biktima. Awayan sa lupa ang tinitinang motibo ng mga pulis sa pagpatay kay Rodriguez. Kinundi na naman ng NUJP Zamboanga ang insidente. Si Rodriguez ay dating volunteer reporter ng Brigada Station bago naging host ng isang public affairs program sa 105.9 Media Radio. Diba? So ito kung bachero, hindi job related. Hindi job related. Awayan sa lupa ng pamilya. Ng pamilya pa, no? Inaprobahan na po ng Department of Budget and Management ang hirit ng DOH na makabili ng 173 medical vehicles. Ito pinagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso. Sa ilalim po ng DOH Health Facilities Enhancement Program, target pumili ng ahensya ng 161 ambulansya
2 mobile clinics, 4 na sea ambulance, aba, okay ito 4 na passenger van, 1 transport vehicle at 1 mobile blood donation van. Hindi ba merong air ambulance kumbachero na dapat ay naipupundar na rin ng Dapat, gobyerno. oo. Halimbawa yung mga lugar na nasa isla, yung isla kung tawagin. O di ba kailangan kung dadalhin mo sa syudad yung biglaan nasusunduin yung pasyente kaysa idadaan mo pa sa barko o vapor o kaya ay bangka. Ayun, kailangan din siguro magpundar tayo ng air ambulance kung wala pa. Inaprobahan po ito ng DBM dahil mabait si Secretary Amina Pangandaman. Yun lang Tina. Dapat pala hinga natin ng budget pa si Secretary Amina Pangandaman para sa ganyan yung air ambulance. Samantala, 8 dayuhan na inaakusahang may kinalaman sa puguan ang inaresto sa Muntinlupa. Kasunod ito na isinagawang raid ng mga tauhan ng Department of Justice, Bureau of Immigration at NBI sa 2 bahay sa barangay Ayala, Alabang. Ayon sa DOJ, 7 sa 8 dayuhan ay mga Chinese at 1 Vietnamese. Kinumpiska ng raiding team ang mga gadget na ginagamit ng mga suspects sa kanilang scamming activities. Ayun, talagang doon na sa mga, hindi na sa mga building, sa mga exclusive subdivision ng kanilang operasyon. Yun na talaga. Samantala, inaalam na ng otoridad kung may kinalaman ang mga suspects sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. O yung mga taga-subaybay ng DZRH, sa radyo man, sa TV, sa Facebook, sa YouTube, huwag kayong mag-alala at kahit may bagyo, andyan si Sherwin Alfaro, naghahanap ng mabibigyan ng pera. Aba, tinan mo nga naman. Ang ating pong malakas team ay nasa Sitio Orlina, Barangay West Fairview, Quezon City. Napunta pala ng Quezon City. Alam mo ba ang Quezon City ay may award? Nabigyan ng award ang Quezon Patingin City nga, ano ba? Bilang ano ito? Most business friendly. Is one of the most business friendly cities. Aba. Ito ay award na ipinagkaloob ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, dun sa level 1A category. Ayan, kaya may picture pa dito si Mayor Joy Belmonte. Sino kasama? Ito, ayan, sa 50th Business Conference and Expo at the Marriott Hotel. Maraming mga kasama rin meron, hindi ba may pinagmamayabang din hindi na natin nakakabilan si Tres Ed Villanueva. Ay, Tres Ed? Tres Ed Villanueva. Tahimik ka, katakot-takot ang bit-bit na kanyan na award nyo isang araw. Ito po yung pinagmamayabang nitong kababayan ko na to May kayabangan din ito pero may maipagmamayabang naman. Ito po ay highest o top 1 local source revenue for fiscal year 2022 to 2023. Top 1 year-on-year growth in local source income for fiscal year. Sabi, katakot-takot na award. Tres Ed, tahimik wala ba tayong libreng tax dyan? Yung isang taon man lang na ano tawag doon, real property tax. Wala ba tayo dyan? At si Congressman, dating Congressman Mayor Albi Benitez ng Bacolod,
ay may award din. Meron ding most business friendly award mula pa rin sa PCCI. Ito ibang level, Category naman ibang yan. category Level, naman ito. 1B yan, 1B. 1B. Ang mga kasama ng Bacolod ay ang Baguio, Cagayan de Oro, Iloilo and Mandaue. Ayun. Ayan ang picture ni Mayor Albi Benitez City ng level, Bacolod 1B. pagkatapos niyang 1B, ayan. 1B. Kaya pala 1B, Bacolod, Baguio, puro B. Puro B. Pagkatapos niyang mamasada ng Grab Tesla. Ayan. Congratulations, Mayor Albi Benitez. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Tingnan nga natin kung ano na ang update sa pagkilos ng pamahalaan dito po sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Nasa Tapos linya po na ba? Tapos na ba magpiano? Itong kakausapin natin. Napindot lang ng tenga niya yung kan. Oo, hintay na hintay sa atin Hindi siya nagpapiano noon. Hindi siya nagpapiano. Kala ko naman ganun kasi, pinasisiklaban ano ba tayo. minsan ganun nga ako. Salita ako na salita, hindi na pala ako naririnig na kausap ko. Nagpiano daw ako. Piano. Kasi nga, pagka nakatutok sa tenga mo yung cellphone, may mapipindot hindi ba ang kanyan sensitive yung mga yung keypad na yan Pag napindot ng tenga mo, bigla kang magpapiano. Oo, magpapiano. Kala ko tuloy pinasisiklaban tayo ni Yusek Yusek Ariel Nepomuceno, Administrator ng OCD. Maganda morning! Good morning din po, Katunying, ka Jerry. Oo. Kala namin nagpiano kayo kanina. Ang narinig namin nung umeri kayo, piano tumugtog. May napindot pala kayo? Opo. Anyway, Yusek, okay lang ba kayo? Baka kami nangaabala sa inyo sa mga ginagawa nyo ngayon, ha? Okay naman po. Okay. Opo. Kumusta po? Ano po ang update natin sa sa mga nasalanta po? May mga reports na po ba tayo ng mga casualties dyan? Oo. Yung official report, 5 yung nasawi natin mga kababayan. Sa Quezon Province, sa San Andres, Buenavista, meron din sa Albay, Naga City, Catanduanes, at sa Southern Leyte. Sigurado tayo magdadagdag na po ito kasi merong 17 landslides na naiulat. 17 landslides. Opo. At sa ulat na yan, 10 yung missing, yung mga nawawala. Kaya malamang yung official report tungkol sa mga namatay o number of casualties madagdagan pa within the day. Yung pong landslides na ito, saan po ang pinakamarami itong 17 na to? Pamiyan talaga Region 5 Region 5. Bicol Region. Kasi pag makita niyo yung ulat sa atin, ang bagyo papuntang norte. Subalit ang ulan hanggang Cotabato, meron tayo ulan dito nga sa NCR, madaling araw kanina. Napakalakas. O iba ho yung panahon natin talaga ngayon. Tama po, meron pong binanggit na meron niyang ulat na naantindi daw ng mga pag-ulan, pati dyan sa Socsargen? Opo, Davao, Socsargen. Oo. Cotabato talagang matindi nung unang panahon talagang ang Mindanao hindi naman binabaha po yan. Oo nga ho. Diyan sa Bicol hindi lang pagbaha, hindi lang landslides, kundi pati pala lahar. May mga picture nga ng nakabaon na sasakyan sa lahar, Yusek At marami tayong mga kababayan, lalo na yung kasagsagan ng ulan kahapon. Talaga napakarami sa amin yung tinatawag na distress calls. Yung mga kababayan natin talagang diniploy na natin, galing na ng Mindanao at Visayas yung mga rubber boats na kailangan natin. Subalit, pag malakas kasing agos, hindi rin matawid yung ating mga rubber boats marami talaga tayong dineploy na through the Philippine Coast Guard pati sa PNP. Tsaka talagang agos. Tsaka habang malakas talaga hindi rin magagawa ang rescue kung malakas ang agos. Ang naiulat sa ating mga nabahang mga syudad at munisipyo, 149 po yan. Napakarami. Ang tindi nito, Luzon, Visayas, Mindanao ang apektado ni Christine, Yusek, ha? Oo, tama po. Kaya ngayon nga lang tayo sa
nung naging administrator na ako, at naalala ko nung unang pagkampa, ngayon lang ho tayo nag-declare ng no work classes sa buong Luzon. Sa buong Luzon. Oo nga. O dahil bukod po sa yung bagyo, nung unang panahon, kung saan lang tatama, yun ang binabantay natin. Ito yung ulan, halos kung saan-saan nagpupunta yung ulan. Laki ho nung tinatawag na rain band o yung kabuuan ng ulap na magdadala ng malalakas na ulan. Napakalawak. Kaya nga, ang maganda naman ho sa ngayon, yung sistema ng ating pag-uulat, pina-improve na ho natin yan. Nagtutulungan naman po, tinulungan ho kami ng mabuti ng DENR at DOST. Binuo na ho natin yung tinatawag na impact-based forecasting. Ibig sabihin, hindi na yung hangin na lang yung binabantay natin, pati yung ulan, at gano'ng palakas yung ulan at gano'ng karami ang ibabagsak sa particular na lugar. Ayun. Kailangan naman makinig naman yung ating mga kababayan. Tama po yun. Natin, yung mga nasawi, karamihan doon, mga nalunod dahil pumalaot. Naunawaan naman natin kailangan nila mabuhay for that day, maghanap ng kita. Kaya lang, delikado ho. Pag sinabi talaga ng LGU at ng Coast Guard na walang papalaot, dapat sana sundan po ng mga kababayan natin kasi talaga delikado naman po talaga. Tsaka ho, iba na talaga ang panahon. Yun nga, bukod sa lawak nito, yung dami ng ulan na ibinubuhos sa mga bagyo ngayon kumpara sa mga ilang taon ng mga bagyong dinanas natin. Kaya nga lagi namin tinatanong, Yusek, yung naranasan ba sa Bicol na mga malalakas na pag-ulan, yun din ang nararanasan ngayon mula nang mag-landfall kaninang alas 12 dyan sa DV Lacan Isabela, itong si Christine. May mga report na kayong natatanggap mula sa norte, Yusek? Opo, unti-unti po kasi pamaya-maya lalabas po yung mga ulan. Pero tama ho kayo, kung pwede kong sabihin niya parang undoy ho yan nangyari dyan. Mahigit sa isang buwang ulan ipinagsak sa loob ng ilang oras lang na naman. Dire-diretso pa rin ho yung ulan. Pero sa ngayon naman, ang kagandahan naman, unti-unti na bumubuti naman yung panahon. Magkaroon tayo ng pagkakataong makarating doon sa mga tutulungan natin. Marami na nag-transit na mga trucks kami sa papuntang Quezon. Nandun sila sa may Lopez, Maipit. Stranded sila ron. And from Visayas. Although nakaplano naman ho yan, ibabarko naman natin papuntang Matnog, Sorsogon para mas mabilis nating mapuntahan sila. Kaya lang, malakas pa yung alon kaya hinihintay natin humupa. Yung air assets naman natin, kompleto naman. Yung air assets, ibig sabihin helicopters, pati C-130. Subalit para makasigurado, pinag-utos din naman kahapon ni Secretary Chadoro na hingin na rin yung tulong ng kapitbahay natin, Malaysia, Indonesia, Singapore, para kung kinakailangan, pag dumating yung mga ulat ngayong umaga, at talagang sabay-sabay at malawakan talaga operasyon, ay handa naman po tayo sa karagdagang mga air assets. Malaysia at ano po, sir? Indonesia at Singapore po. Malaysia, Indonesia. Ayun. So, mga po yun, mga air assets po hihiramin natin doon. Although meron din naman po tayo, kaya iba na ho yung handa tayo. Iniipon natin yung mga relief items. May mga naka-preposition tayo, no? Kaya lang, kailangan ng karagdagan. Ang agent namin dito sa Villamor, madali ho natin silang mapaparatingan ng tulong ho. So ganun na po ang naging plano dahil sa lawak ng pinsala, Yusek. Yun nga, kahapon nung nagpinulong kami ni Pangulong Bongbong, malinaw yung kanyang bilin. Unahin yung mga, of course, yung tubig. Yan lagi naman ang ating kailangan iparating sa kanila. Mga tubig na may inom. At yung, of course, yung pagkain natin, handa naman sapat yung paghahanda ng DSWD nila secretary yan. Naka-preposition. Kasi any time, meron tayong more or less 2 million family food packs nationwide. So sa tansya nyo po, mga gaano karaming pamilya at individual ang naapektuhan nito based on reports po? Ang pamilya, mga 280,000 plus So, balit kagabing ulat ito, siguradong madadagdagan ito. 7 p.m. kagabi itong ulat na to. At ang mga naapektuhan individual, almost 1.3 million, 1.282 million yan. Ng mga tao. Teka, speaking of assets po,
Meron pong ulat ngayon na nagpahayag daw ang Pangulo na gusto niya na magamit ang mga EDCA sites para po sa relief and rescue operations. Can you expound on this po, Yusek? Tama po. Kasi dyan sa mga 8 nating EDCA sites, maganda ho yung warehousing nila dyan. At staging areas yan ng mga helicopters natin. Pwedeng magamit yan. Madalas nga ipinapahiram pa sa atin kung may available air assets. Halimbawa yung C-130 ng kaalyado nating mga bansa. Magagamit natin mula dyan sa EDCA site yan. Ayun, so maganda po logistical support yung areas na yan. Warehousing at staging areas ng air assets natin. Yan naman talagang purpose din naman ng EDCA sites. Pag mga ganitong panahon at pagkakataon, talaga magagamit naman natin yan. Kahit yung kautusan ni Pangulong Bongbong kahapon, pinapaalala niyang gamitin natin talaga yan. Handa naman po yan lang. Nakalagay, strategically situated nga yan, kaya tamang-tama sa ganitong emergency response. Nabasa ko nga, kumbachero, yung nakalagay doon si EDCA agreement grants American troops access to designated Philippine military facilities and allows them to preposition equipment, aircraft, and vessels in the sites mainly for humanitarian and disaster relief missions. Ayun, tama-tama so, talagang, pwede pala talagang makahiram din ng mga air assets nila at iba pang mga gamit, ano? Tama po. Lagi naman ho rin silang, kumbaga automatic na po yan. At bukod sa automatic, pag ganitong may pagkakataon, sila po mismo nagpapaalala sa atin yung mga counterparts namin sa mga kaalyado nating bansa. Hindi lang naman po US din po yan, ano? Mismong ang bansang Hapon, Canada, Australia. Pag ganitong mga pagkakataon, talagang automatic silang kumukontak sa amin at ginagawa nilang kumbagay available sila kung kailangan natin ng tulong. Nako, alam namin busy kayo, Yusek. Hindi na namin kayo masyadong abalahin. Ito lang nag-text dito si bankmate nyo daw siya, si Andy De Los Reyes. Mag-iingat daw kayo at alam niyang busy kayo sa disaster operations. Kasama nyo sa PMA? Pag bankmate ho ba, ibig sabihin magkatabi kayo sa higaan at magkadantayan kayo? Medyo lang po. Si Andy. Saka po pulpit, yung nasa itaas, ako yung nasa ibaba. Yusek, isa nilang may naalala ba kayo nung kayo kadete na may nanghihingi ng relo sa presidente? Ayan. May ano po? May nanghihingi ng relo yung sa graduation. Sa graduation? Hindi po, may mga tradition po, pero yung ganun, medyo ngayon ko lang nabasa yung mga ganun. Parang nung sa previous administration at ngayon ko lang natin. Pero dati, sumasaludot, kumakamay lang po noon after namin, tsaka ako nagkaroon. Hindi rin ako sigurado. Pero talagang dati, walang ganun. Po kayo, galing yung guwan. Yun yung sinasabing, can I have your watch? Literal ba yun na relo o ang ibig dang sabihin can I have your support or your backing? Pareho po sana yun. Figurative at naging literal ho recently. Parang mahirap gawin yun Medyo mahirap-hirap, nakakahiya. Pero nangyayari na po. Tama, opo. Yusek, maraming salamat po. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning po. Thank you so much. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno. So, ito pong mga pagkilos ng pamahalaan, bagamat may kakayanan ng mga gobyerno dahil sa lawak ng pinsala, kumbachero, tinataas din natin ang ating kamay sa ating mga tropa, mga kapitbahay. Baka naman pwedeng makahingi ng tulong dyan. Oras po natin, 7:13 ng umaga, sandali po lamang. EO Executive Optical for Dahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20, napanatili po ng severe tropical storm Christine ang lakas nito matapos na maglandfall sa Divilacan, Isabela kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Sa
latest bulletin ng pag-asa na mataan ng sentro ng bagyo sa Tumawini, Isabela. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 160 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyong Christine sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. 16 na lugar sa bansa ang nasa ilalim ng Signal Number 3, habang 18 lugar naman ang nasa Signal Number 2 kabilang ang Metro Manila. Signal Number 1 naman sa 13 lugar sa Luzon at 12 lugar sa Visayas. Inaasahan pong lalabas na sa kalupaan ng Luzon ang bagyong Christine makalipas ang 12 oras at lalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi, October 25. Samantala, hindi pa man nakalalabas ng bansa ang severe tropical storm Christine, panibagong low pressure area ang namataan ng pag-asa. Ayon sa State Weather Bureau, nakita ang LPA sa layong 2,305 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Mataas ang tsansa ng naturang LPA na mabuo bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras at posible rin na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Higit 2 buwan na tubig ulan ang ibinagsak ng bagyong Christine sa loob ng isang araw sa Bicol Region. Narinig mo ba yung kumpatsero? Higit 2 buwan na tubig ulan. Hindi lang isang buwan. Oo, higit 2 buwan na tubig ulan na ibinagsak ng bagyong Christine sa loob lang ng isang araw sa Kabikulan. Ito po ang inihayag ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bonggao sa dami ng ulan na nagpabaha sa maraming lugar sa rehiyon. Ayon kay Bonggao, batay sa report na kanyang natanggap mula sa OCD Region 5, higit 700 millimeters ng ulan ang bumagsak sa kanilang lugar sa loob lang ng 24 oras o katumbas na 2.5 buwan na dami ng tubig. Record-breaking anya ito dahil sa 230 to 235 millimeters lang ng tubig ang monthly average na dami ng ulan ang kanilang naitala. Sinabing naman kanina sa 2x2 ni Undersecretary Ariel Nepomuceno, administrador ng OCD, na mas madami pa sa ulan ng Undoy ang dala ni Christine. Samantala, 10 na ang naitalang patay sa Naga City habang 3 pa ang nawawala dahil sa paghagupit ng bagyong Christine. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Naga, ilan sa mga namatay ay nalunod dahil sa baha at ang iba naman ay dahil sa sobrang lamig, habang 2 naman rito ay natrap sa isang sasakyan. Samantala, sinabi naman ni OCD Bicol spokesperson Grimil Naz na umabot sa higit 77,000 families o katumbas ng 380,000 individual sa Bicol Region ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 256 na barangay naman mula sa 56 na bayan at lungsod sa Bicol ang nalubog sa baha. Pinagagamit na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang EDCA sites para sa relief and rescue operations sa mga lugar na apektado ng bagyong Christine. Sa situation briefing sa NDRRMC, pinag-utos ng Pangulo sa AFP na gamitin ang EDCA sites na talagang itinayuan niya para magamit tuwing may kalamidad gaya ng bagyo. Ayon sa Pangulo, magagamit ito para sa airlift ng relief goods para sa mga tauhan at kagamitan, lalo na sa mga lugar na hindi madaanan ngayon. They are prepared to provide, number 1, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number 2, they're continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nakausap na nila ang counterpart na ng mga kano, pati na yung mga kana, para sa mga ipahihiram na air assets ng US na ilalapag sa EDCA sites. Isa ang napaulat na nasawi sa lalawigan ng Quezon dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Sa report ng Civil Defense Calabarzon, nasawi ang biktima matapos malunod sa bayan ng Tagkawayan. Samantala, isang mangingisda naman ang nawawala sa bayan ng Buena Vista. Sa record ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon, hanggang alas 8 kagabi, umabot sa mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng 4,400 plus individuals ang naapektuhan mula sa 163 barangay sa Laguna at Quezon.
Alas 7:25 na umaga, mamigay na tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherin, go, go, go! Yes, katunin ka, Jerry. Ngayong maulang umaga, napakasarap nitong pinapakita ko ngayon sa inyo. Sinangag. Yan, bagong luto, umuusok pa, sinangag. Dito yan sa Orlita ba to? Barangay West Fairview. Yan, dito yan sa Quezon City. At yung mga kababayan natin, kahit na gantong kaaga, inuuna na at kasi yung almusal. Ano yung pinapanood sa cellphone? Ano yan? Sa tingin po? Ano yan? DCRH! Naka-DCRH din kayo habang nagluluto. Sino pa rin yung announcer tuwing umaga? Angelica. Si Angelica. Si Angelica Panganiban. Angelica Panganiban. Dating kasama nilang dalawa sa SCBN. Ayan, sige. Dahil naka-DCRH din naman, bigyan na lang din natin sila ng 1,000. Yan, 1,000 para sa inyo, ha? Yan, ha? Gulat na gulat si tatay, pero ito talaga nakikinig sa DZRH. Biro mo, itong Lord Jesus Christ Church dito sa Orlita, sa Tulip, dito sa Tulip sa Barangay West Fairview. Tumutuloy ako dahil baha ngayon dito sa kanila. Ayan, no? Baha. Naging baha dahil sa ulan, magdamag. Ito, dito sa kanilang chapel ba to? Sa chapel, o? Pangalan nyo, ma'am? Ako po si Jenny Aranay. Si Nanay Jenny Aranay. Nanay Jenny, ako po yan namamahalan nitong church. Opo. Napansin namin, ang lakas ng radyo nyo doon sa labas pa lang. Kitang-kita namin. Yan, may radyo. At palagi nga yung nakasunod sa DJ. Opo, yan po ang paborito, lalo na yung asawa ko po. Paborito ng asawa mo? Opo, yung station na yan ng DCRH. Lagi po kaming nakikinig dyan tuwing madaling araw, kahapon, sa tanghali. Buti na lang yan ang paborito ng asawa mo, hindi ibang chising. Meron din po kaming sa church. Mayroon. Pero itong balita na to talagang ito yung lagi namin po. Ay, oo. Dito tayo, wala yung signal sa internet. Yan, hindi ka makikita sa camera. Ayan, dahil na paborito mo, sino paborito mo na sa tuwing umaga? Si Anthony Taberna po, at saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, bigyan ng... Napuputol ka, Sherwin. Napuputol yung audio mo. Sayang, Pero total, nakapagbigay na si Sherwin ng limpak-limpak na salapi, groceries, at siyempre, payong. Thank you, Sherwin! Thank you! Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Standby lang ating mga RH reporters sa Metro Manila ngayon. Oras po natin 7:29 ng umaga. Magbabalik po kami. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This ngayon. Ay! Yun. May birthday pala May ngayon, birthday. kumpatsero, Sino? si Eric Dimac. Ayan. Eric Dimaculangan ng PPA, Philippine Ports Authority, ang nagbe-birthday ngayon. Happy birthday. Kuyang Eric, Bossing Eric, binabati ka ng stars. Huwag kang maglalayag, ha? Huwag kang maglalayag. Binabati ka ng stars at ni General Assistant Secretary General Eli Cruz ng Department of Justice. At nga pala, doon po sa mga nagtatanong tungkol sa registration ng yung pagta-transfer ng ownership ng sasakyan. Alam ba, nakabili kayo ng kotse o motor. Nire-require na po ngayon ng LTO na isalin sa inyo ang ownership
Kahit na yan ibinenta ninyo o binili ninyo 15 years ago. Kahit 15 years ago pa ninyo binili, at hindi nyo naman, hindi tinatransfer sa inyo ang ownership, lalo na at ginagamit nyo pa yung sasakyan, obligado daw po itong irehistro. Yung palang ownership. Yung palang nagbenta at pati yung bumili, parehong may sagutin. May sagutin. At bakit ba ganun? Bakit ba kailangan may sagutin pa? Alamin natin yan na maya-maya may makakausap tayo mula sa LTO. Pero unahin mo natin ang mga balita mula sa ating mga masisipag na RH reporters. Sino unahin natin, kumbachero? Unahin natin ang pinakabata. Tok-tok driver. Tok-tok driver sa Bangkok yan. Sugatan matapos bumangga sa jeep. Jeep. Sa Manila yan. Paano nangyari yun? Bangkok at Manila. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Jerry Anthony, sugatan ng isang tok-tok driver matapos na bumangga sa isang pampaserong jeep dito sa Quezon Bridge sa southbound ng Quiapo, Manila. Kinilala ng Manila Police District ang tok-tok driver batay sa kanyang driver's license na si Rex Rosal, residente ng Masangkay sa Tondo. Nagtamo ang biktima ng pinsala sa kaliwang braso. Nawasak din ang windshield ng tok-tok maging ang unang bahagi ng gulong. Sinabi naman ng driver ng jeep na si Primo Argel na biyahing Dumintit Baclaran, nagulat na lamang siya nang biglang sumalpok ang tok-tok sa likurang bahagi ng kanyang sakyan. Ayon naman sa traffic police, alas 5:45 ng umaga kanina nang mangyari ang aksidente. Mabilis na dumating ang ambulansya ng MBRMO para dalhin sa malapit na ospital ang naturang driver. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sarado pa rin po ang Star City. Baka yung mga gustong sumakay sa Chubibo dyan, hindi po kayo mai-accommodate ng Star City ngayon. Baka po kasi kayo mabasa. Ayaw naman namin kayo magkasakit. So wala pong Star City ngayon. Sarado muna. Gaya din ang mga pasok sa eskwela, wala ngayon sa buong Luzon. Wala rin pasok sa trabaho sa gobyerno. RH23, kumusta ba ang baha dyan sa Kamanaba? 2-3, go, go, go! Jerry, Kato Jing, binaha itong maraming lugar sa Kamanaba dahil ito sa pagkabagdawala, tulad ng Bagyo si Christine. Hindi madaanan itong dagat-dagatan na Abidjo. Sa mismo, harap mismo nitong Northern Police District na sakop ito ng Barangay 20 at itong Sabalo Street naman sa Barangay 8 at 12 dahil hanggang baywang pa rin yung tubig baha. Samantala lumubog naman ang ibang lugar dito sa Barangay NPBN sa Naputa, ang kaban ng Sipo Road at ang ilang lugar naman sa Tansados sa Naputas. Stranded din mga sasakyan at dumadaan naman sa Maysilo Malabon ngayon dahil sa taas ng tubig baha at itong bahagi naman ng P. Aquino patungo ng City Hall at ilang pang mababang lugar dito sa Malabon. Stranded din ang mga dumadaan sa Paso Tubla sa Valenzuela na nakakonek ito sa NLEX dahil yung creek sa lugar na nag-uugnay sa Smart Connect ay umapaw yung tubig dahil mababa na yung naturang lugar. Pero sa mga oras ito ay bagyan na bumaba yung tubig. Ginawa na paparadahan itong kaban ng Sipo Road, ang C3 Road at Lapu-Lapu. Oo nga, no? Lapu-Lapu kasi Katunying ay hindi na madaanan. Puro sasakyan na. Itong nakaparada, yan yung mga galing doon sa mababang lugar na sakop ng Manabutas sa NBBN na kagabi pa bumaha. Hanggang sa mga oras ito ay baha pa rin na. Ang bigla umanong ay sa NDRMO at ng Malabon sa Resource Management, itong malakas na pagulan kagabi at umabot pa hanggang kanina madaling araw ang nagpabaha. Hindi lamang sa Nabutas at Malabon, maging sa ibang bahagi ng Valenzuela dahil nga dito sa bagyong Christine at sinabayan pa ito ng high tide. Ayun, ang problema, no? Pag nagkasabay talaga yung malakas na ulan tsaka high tide, Pero merong magagaling manulay sa pader dyan, Nakita ko yung dalawang babae. Hindi man lang nagbabala-balancing ganun,
Para sanay mamilapil eh. Ayan ay sakop na ng yung NBBN. Yung kasi sa lalim ng tubig kinabi, umapaw yung tubig. Ayan o. Tingnan mo, ang lalim ng pwedeng kabagsakan nila. Ilog yung nasa kaliwa nila. Naman malapad, pero parang malapad, pero parang relax lang kung maglakad eh. Hindi, ayan o, manipis lang eh. Parang hindi, malapad. Saan pala yan, Jerry? Parang nakakalula eh. Pinapanood ko lang, nalulula na ako eh. Galing ano? Pagitan ng lungos at sa dulo naman ay bahagi ng nabutas. Napunta ka C3. Kaya pero ang kagandahan ngayon sa oras nito, mabilis na umupa yung tubig na galing sa Piakino sa lungos. Nakita natin, medyo kita na yung kalsada. Yan ay nagdudugo sa pagitan ng bahagi ng C3 at C4. Dahil yung pumping station na mga bagong gawa, ayan ay pinagana, gumagana lahat yan na nagtatapon ng tubig sa bahagi ng Manila Bay at ibang bahagi naman sa Tulyahan na river. Pero makulimlim pa rin sa mga oras ito, may mga pag-ambon-ambon pa rin. Pero ingat pa rin dahil itong itim na kalangitan sa may bahagi ng Bulacan at bahagi ng Manila Bay ay posible kapag bumagsak ito ay magbabagsak na naman ng maraming ulan sa bahagi ng Kabanabat na Bulacan. Yan tingnan din, Edwin Dugan ang ulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Engineer JC Ancheta sa Baltasar, Caloocan daw. Ang dami ring nalubog ng mga sasakyang kagabi, Caloocan. Matindi. Caloocan. Mga bahay, binaha din. Pinasok din ng tubig. Matindi. Kaya ang Operation Tulong ay walang lubay din sa pagtulong. Patunayan ng ating team ay tutulak sa Bicol. 52 Enyel Parosa. Kami Enyel! Kamin! Nawala. Naputol. Metro Manila ngayon. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Pangunahing balita. RH number. Ang bubong ng bahay nyo ha. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Jerry Bang at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Napakalaking kontrobersya nitong administrative order na inilabas po ng Land Transportation Office. Kamakailan, ito po'y may kinalaman sa mga ibinentang sasakyan. Yung sa change of ownership. Change of ownership. Actually, kumbachero, tayo mismo nagsabi nito kay LTO Chief Vigor Mendoza. Na napakaraming sasakyan ngayon ang pumapasada. Na hindi na ililipat sa tunay na may-ari ang registration. At may mga kasi nga sa napakahirap na mga proseso. May mga pagkakataon nga kumbachero na yung nagbebenta ng sasakyan nakakasuhan pa. Dahil yung bumili ng sasakyan dahil hindi inilipat ng ownership sa kanya, hindi inilipat sa kanyang pangalan yung nabili niyang sasakyan, ginamit na sa kawalangyaan yung sasakyan. Nung nagkaroon ng problema yung sasakyan na yon, ang nademanda yung nakalagay yung pangalan doon sa sasakyan, yung nagbenta o yung original owner. Kaya napaka-importante po talaga na mailipat yung ownership. Kaya lang, may problema. Ito pong administrative order na inilabas po ng LTO, may mga nakalagay po dyan na multa 5 days upon o after the sale. Dapat mailipat na. Mai-report sa LTO. At kung hindi, ayun, may parusa. At within 20 working days, dapat mailipat na nung bagong may-ari sa kanyang pangalan yung nabili niyang sasakyan. At kung hindi, meron din siyang multa 20,000 piso. Malaki. May mga pumapalag po dyan. Kausapin po natin si Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng Land Transportation Office. Magandang morning. Magandang morning, si Attorney. Catherine po ito at saka si Ka Jerry.
Magandang morning po, Katonying, Jerry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, unang-una po, may latest daw kayo tungkol dito sa administrative order na ito, Executive Director, Attorney? Opo, Katonying, Jerry, dahil nga po sa nabanggit yung problema at nakita po natin ng mga problema na sinasabing problema sa ating administrative order, kahapon po nag-issue po ang ating butihing ASEC Vigor Mendoza ng memorandum po holding in abeyance po yung implementation po nitong administrative order po na ito. Ito po ay indefinite na suspension nung administrative order. Opo, until further notice po, Katonying, Jerry, nakasaad din po sa administrative order po na ito na tayo po, ang Executive Director ay mag-draft at mag-submit kay ASEC ng amendment, administrative order po. Oo. Bakit unang-una puntahan nga natin yung administrative order? Ba't niyo po ba naisip na gumawa po nito? Ito po dahil nga po sa report at dahil nga po doon sa nabanggit niyo po dati na sa problema po sa mga hindi po nakapangalan na sasakyan sa current na nagmamaneho o nagmamay-ari ng sasakyan. This is to prevent the rampant increase po ng mga unregistered, unrecorded, double or multiple sale of motor vehicle. Ayun. Oo. Pero yung intention ay napakaganda. Pero yung sa discussion din ho namin noon, attorney, nabanggit din na kailangan i-simplify ang proseso ng pagta-transfer. Sa ngayon ho, kasi 'di ba kailangan pumunta ka pa sa HPG para dun sa macro etching. Yun ho ba'y naiayos yung meron na bang mas simpleng sistema ng paglilipat ng ownership? Katonying, Jerry, sa totoo po, nung atin pong ililabas ito, ang in-apply pa po natin na proseso is yung current na process po ng... Yung dati pa rin. Yun. Ngunit naiintindihan po natin yung concern po ng ating mga kababayan. That's why, ito po, isa sa mga i-consider po namin while suspended po yung ito, is consider po namin itong mapadali po ang paglipat po ng... Ang totoo po nun, attorney, marami tayong mga kababayan na nakabili ng sasakyan. Gusto naman nilang nakapangalan sa kanila yung, mas gusto yan, yung sasakyan nila. Kaya lang, yun yung haba ng proseso hanggang sa nasira na yung sasakyan, hindi na po nailipat po yung ownership. Ano po ba naiisip yung mas simpleng paraan ng transfer of ownership, lalo na kung legitimate po naman yung sale? Opo. Katonying, yung isa po dito na atin pong gawa is nagkaroon po tayo ng MOA sa HPG para po mas mapadali po yung pagkuha ng clearance po sa kanila para mas mabilis naman po ang proseso on the part of LTO. Kailangan pa ho ba talaga ng clearance from HPG, attorney? Kailangan pa ho ba talaga yung macro etching? Yun po atin pong aaralin, pero ito po ay nakalagay po kasi sa new anti-carnapping law, yung clearance po na manggagaling sa HPG. May batas pala dyan? May ano tawag doon? New anti-carnapping law? Opo, anti-new carnapping law. So ano po nakalagay doon na kapag magbebenta ka, pag maglilipat ng registration, kailangan talagang dumaan sa gano'n? Opo, kailangan po ng clearance po sa HPG. Sa HPG. Kasi ang registration ng sasakyan, lahat ng record ng sasakyan at ng may-ari nasa LTO na po Nasa LTO na. Bakit lilipat pa tayo ng ibang ahensya? Ikukonfirma nun, hawak naman na ng LTO ang lahat ng kailangan dokumento o kailangan data. Tama po. Kaya ito po, Jerry, Katonying, isa po sa mga i-consider natin. On the part of HPG naman po, yung listahan po ng possible reported carnap vehicles, sila naman po nasa kanila po ang mga report. Pero with our coordination po, rest assured po na padadaliin po natin po yung
yung proseso ng pag-transfer po ng sasakyan. Opo, alam niyo pagka mapadali po yung proseso na yan ng pagta-transfer, baka wala na tayong makitang hindi nakapangalan sa kanya nung isang ng isang motorista, yung pong bihikulo na yun. Kasi po, maliban na lang kung ang lakad niya ay yung tinatawag na buy and sell. Ano po, buy and sell. kung buy and sell attorney, di ba marami rin gumagawa gano'n? nun. Marami po, Katunying ka, Jerry. Ang tawag yata nila dyan, nag-open deed of sale pa nga sila. Yun po yung ating yung bibilin po ng isang tao, open deed of sale lang. Ang intention naman niya ay hindi gamitin kung hindi ibenta rin po. Oo. Yung pong attorney, yung pong multa, ba't ba ang laki? Yung 20,000 doon sa reporting saka yung failure to transfer within 20 working days. But 20,000 yung multa, ang laki naman. Opo, Katunying, ito po binase po namin sa Motorcycle Crime Prevention Act or RA 11235. Yung section 4 po kasi nito, obligasyon din po ng may-ari ng sasakyan na mag-report sa LTO in case of any sale and disposition, and failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment of arresto mayor to prison correctional. May kulong pa? Or fine of not less than not more than 50,000. Napakahigpit to naman kasi nasa batas pala yan RA, ano sabi niya kanya? RA 11235 po. Bago po ba yan? Bagong batas po ba yan? 2018 pa po, Katunying. Ito po yung sa Motorcycle Crime Prevention Act po. Opo. Well, attorney, sabi nga namin mas marami sa atin ang gusto na nakarehistro sa sarili natin ang mga sasakyan. Ang nagtutulak lang sa atin para hindi gawin yan, yun nga napakahirap na proseso. Baka kapag inayos nyo na yan, pati ho sana doon sa nagbenta, baka pwedeng online na lang ma-submit yung meron na kayong sistema na gano'n na online mag-a-accept ng mga papeles galing doon sa halimbawa doon sa seller, isesend lang niya ito yung deed of sale, yung ORCR, tapos na. Copies of valid IDs, tapos na. Opo, Katunying, Jerry, yun po ang ating pong titignan po na mas mabilis po ang hindi na kailangan pang pumunta. Sana. Hindi, ang maganda naman nito, mabilis nyo pong hinold muna to para mapag-usapan. Kasi marami din pong nabigla sa paglalabas ng AO. However, aaminin namin doon sa mga nakikinig sa atin ngayon na kami po ni Kumbachero ang nagbuyo. Ang isa sa mga nagbuyo sa LTO, nagawin yan Kasi nga Kumbachero, yung nabanggit kong example kanina. At pangalawa, pagka po bumalik na yung tinatawag na NCAP, kung sakaling pakakampihan ng Korte Suprema yung no contact apprehension policy, halimbawa ikaw na nagmamaneho, siguradong ikaw yung may-ari ng sasakyan. Hindi mo ituturo, isip-isip mo, hindi naman ikaw na may-ari ng sasakyan. Ikaw ang padadala ng subpwena ng NCAP o ng LTO o kaya ng City Hall o kaya ng MMDA. Hindi po ba, attorney? Opo, tama po, Katunying, Jesse. Marami po, nagugulat na lang po tayo na benta na natin yung sakyan. Makakatanggap po tayo ng notice na meron po tayong traffic apprehension. So lahat yun mo, ayusin muna attorney. Kami ho'y sumusuporta diyan. Sabi nga namin lahat ng mas marami sa mga kababayan natin gusto nakapangalan sa kanila ang sarili nilang ari-arian, mga sasakyan at motor. Padaliin lang natin, ayusin lang natin ang sistema. Opo, maraming salamat po, Katunying, Jerry. We'll be coordinating po sa inyo para baka po mayroon mas provision na mas mapapaganda po ang implementasyon po nito. Basta nandito tayo, ang gusto natin kaayusan. Gusto nga nating i-level up i-level up ang transportasyon dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Executive Director Greg Pua ng LTE. Siya ang pinakabatang Executive Director ng LTO sa kasaysayan. Tingnan mo. Ayusin mo nga kwelyo mo, attorney. Ayusin ko na rin. Attorney, thank you. Thank you, attorney. Salamat, Katunying, Jerry. Salamat po. Magandang umaga po.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang tanong! Bilis na oras. Tapos na kami. Oh. Paalam na kami. Ayaw namin pahuli-huli kami umalis. Kasi naman kami, on the dot kami umalis. On the dot. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!